Unity Walk ng mga taga-suporta ng PUV Modernization Program at ang Senate Resolution tungkol sa suspensyon ng PUVMP. Ating tatalakayin kasama si Road Transport and Infrastructure Undersecretary Andy Ortega ng Department of Transportation. Yusek Andy, magandang tanghali po. Ay, magandang tanghali sa inyo dyan. Good afternoon po. Yusek, una po sa lahat, ito pong Unity Walk ng mga supporter po ng PUV Modernization na program. Ano po ang inyong reaksyon tungkol dito? Unang-una, ito ay naging bunga ng kanilang reaksyon noong nagkaroon ng Senate hearing kasi I was there and nakita ko sa mukha ng mga kooperatiba at mga korporasyon, yung lungkot. And then eventually, yung galit na nagtataka sila, maayos naman, pinagtutulungan yung programa, tapos nagkaroon ng ideya na isuspendo. So yung nga, fast forward, nagkaroon sila ng Unity Walk today at napakarami nila to express how they feel on the suggestion po ng ating mga buting senador. Yusek, Andy, ilang mga operators at drivers po kaya ang sa tingin ninyong dumadalo ngayon dito sa Unity Walk na ito at ano po ang layunin nila? Hi, good afternoon, Commissioner. Hundreds of cooperatives and corporations po ay nagsama-sama. We're talking, syempre po, majority po dito ay nasa NCR at karatig na bayan. Ngunit may alam po ako na mga nanggaling pa sa Visayas, sa Cebu, sa Mindanao, yung mga leaders lang naman po ang mga to. Leaders po ng grupo ito and they want to represent yung kanilang organization po. Wala naman silang dineclare na tigil pasada. Ang dineclare po nila ay Unity Walk kasi parang nararamdaman nila after how many years ng hearing, ng mga bagay na nangyari po dahil dito sa programa, parang naramdaman nilang hindi ata sila naririnig o napapakinggan. Kaya po medyo gumawa po sila ng hakbang para maiparating po yung gusto nila, which basically is to continue the program. May mga apektado po bang commuters, Yusek, sa Unity Walk na ito? At ano po ang assistance ng DOTR sa mga maaapektuhang commuters? Kaya parang lagi naman po meron tayong interagency task force na tulungan po ito ng DOTR, MMDA, LTFRB, pati kapulisan po. So may nakahanda naman po mga libreng sakay. But from what I gathered, natapos na po yung Unity Walk. They were able to reach Malacanang. Sigurado po ako nakaramdam ng traffic po, from Welcome to Minjola. Pero ang magandang balita ko po is I think they decided na hindi na ginamit yung kanilang mga sasakyan which they plan to be part of the rally sana para makaiwas ng mas matinding traffic. Mukhang naglakad na lang po at hindi na sila nagsama ng kanilang mga sasakyan. So, ang feedback po maayos yung report ng Inter-Task Force Agency sa nangyari. It was a controlled parang Unity Walk and I think they were effective in relaying kung ano yung gusto nilang sabihin po sa lahat. May plano po ba ang DOTR na makipagpulong sa Senado para sa paglilinaw nito? Ano po ang aasahan ng ating mga kababayan mula sa DOTR matapos ito? Yes, ang nangyari po, right after nagsalita po yung ating Senate President Escudero sa hearing last week, agarang gumawa po ng sulat at naipadala po ng ni Secretary Bautista mismo through DOTR nung Monday po. Kasi yung mga concerns that were raised, siguro po naisip namin sa DOTR, may mga bagay na hindi nila mas clear. So, nilahad po namin ang lalim at saka yung the things na pinagdaanan na ng programa, nagbago, yung mga samahan, and definitely yung improvement po, and most especially, bottom line po, 83% na po sumama. Siguro yun po ang kailangan maipaliwanag through the letter that Secretary Bautista sent para po malaman na this is a program na talagang embrace na po ng ating malaking sektor sa transportation po. Alright, maraming salamat po sa inyong oras, Road Transport and Infrastructure Undersecretary Andy Ortega ng Department of Transportation. Muling maraming salamat po sa inyo. Thank you.